Pamilyar naman siguro kayo sa news na 'to, kung saan ang pasyente po ay namatay gawa ng tuli. So, ano po ba puwedeng nangyari? Explain natin 'yan. So, ano bang nangyari dito sa pasyente? Una, ang nakikita nating red flag, number one, napakadaming nilagay na anesthesia. So, yung common na nilalagay na anesthesia diyan ay lidocaine, yun, local anesthesia na ginagamit natin. So, pag nag-i-inject po tayo ng lidocaine, dapat po 'yan ay kino-compute, hindi 'yan hinuhulaan. Kino-compute 'yan. Kaya kadalasan kinikilo po muna natin ta's kino-compute natin. Sorry, hindi ko po puwedeng ilagay yung computation dito kasi katulad nga baka marami na namang gumawa at magmarunong, 'no? Pero yung mga doktor o mga health practitioner na nagtutuli po ay dapat alam ang tamang pag-compute ng lidocaine. Okay? So, ang binigay daw sa balita ay 20 cc, no? Ito yung 20 cc, nakikita nyo? At ito naman yung usual, around 3 to 5 cc. Nakikita nyo? Yung comparison, sobrang dami. No, yung 20 cc na yan, kaya yung pagkasyahin sa around 5 to 6 na bata. Sobrang dami talaga ng in-inject na yan. Pangalawa, no, pwedeng isa pang reason na nakikita natin ay baka na-inject sa vessel. Ibig sabihin, hindi doon sa intended na lugar. Dalawa kasi ang epekto ng lidocaine. Number one, kapag in-inject mo yan sa local area, it can cause local anesthetic effect. Yun yung gusto natin pag nagtutuli tayo. Kapag yan naman ay accidentally na-inject mo sa vessel o sa mga blood vessel, yan ay pwedeng cardiac toxicity at pwedeng ikamatay ng pasyente. No? Kahit saang setting yan, pagka nagkamali ka ng inject ng lidocaine, pwede po yung ikamatay ng pasyente. Yan ay maiiwasan sa pamamagitan ng aspirate. Yan yung lagi kong tinuturo sa mga nag-o-observe sa aking doktor na pag mag-i-inject po kayo ng lidocaine, make sure na mag-aspirate kayo o sa kahit anong klase ng injection, lagi pong mag-aspirate. Pag nakakuha ng blood, alisin, inject po ulit. So sa pangatlong red flag na nakikita natin, yung gumawa po ay nagpakilalang doktor. Okay po, no? Wala namang problema na kung sino po ang gumawa, no? Kasi sa Philippine setting, iba-iba po talaga gumagawa. Hindi naman lahat afford ang doktor, no? May mga midwife talaga na nagawa, may mga nurse talaga na nagawa, at kaming mga doktor, no? Ang sinasabi lang po namin mga doktor, kung kayo po ang gagawa, kung kayo po ay nurse at saka midwife po, nagagawa po ng pasyente at kayo po ay pinagkatiwalaan, make sure lang po na naaral nyo ng maayos yung procedure at nag-compute po ng gamot at tamang location ng pagbibigay po ng anesthesia. Kaya sinasabi ko lagi sa mga pasyente po, no, kahit yung mga nanay pag nagsasabi sila, "Dok, baka pwedeng dagdagan yung anesthesia." Hindi ho ako pumapayag. Kasi po hindi tayo pwedeng magbigay ng sobra o i-overdose ang bata. Lagi ko silang pinapapili. Yun po yung mga nakikitang posibleng dahilan kung bakit po naapektuhan po yung bata. Pero kailangan din po ng history taking o baka meron pa pong ibang factors na pwedeng nakaapekto po sa bata. So, aantayin pa rin po yung autopsy result para lang po makasigurado kung meron po talagang foul play. Sa lahat po ng mga papatuli, wag po kayong kabahan, generally safe naman po yan, basta maayos po ang gumagawa at naaral po ang procedure ng maayos. Okay?